Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, July 12 na po 2026, ang Bagyong Inday po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin po nitong pinapalakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayong araw po ng linggo, aalamin natin kung mayroon bang panibagong bagyo na manggagaling o mabubuo sa mga susunod po na mga araw dahil sa inilabas po ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential ay may panibagong sama ng panahon o low pressure area na mabubuo o madedevelop sa silangang bahagi ho ng ating bansa. Gayun din, aalamin natin ang mga lugar na apektado ngayon ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po ng Pag-asa ay wala na po tayong anumang bagyong minomonitor ngayon sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa forecast weather condition po na nilabas po ng Pag-asa, sa area po ng Zambales, Bataan, kasama po ang Occidental Mindoro, ang weather condition po dyan, asahan pa rin natin yung tinatawag po na monsoon rains o yung mga pabugso-bugsong mahinang ulan dulot po ng southwest monsoon o hanging habagat. Ang habagat po ay medyo malakas ngayon dahil yan sa epekto ng Bagyong Inday noong mga nakaraang pong mga araw. Hindi man kasi nagkaroon ng direktang epekto ang Bagyong Inday, patuloy naman itong pinalakas ang epekto po ng habagat o southwest monsoon. So next area tayo, sa area po ng Metro Manila, the rest po ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, kasama po ang La Union, Pangasinan, sa may Benguet po, Zambales, sa may Bataan, Pampanga, kasama po ang Tarlac, ang Bulacan, Rizal, Cavite, ang Batangas, kasama pong La Union. Ang weather condition ho sa mga lugar na binanggit ko na yan, asahan natin ang occasional rains o yung mga pag-uulan o madalas na pag-uulan, lalo na po sa hapon at sa gabi, dahil po yan sa habagat o southwest monsoon. So tulad ng ang sinabi, yung mga low-lying area sa mga lugar ho na yan, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabahas sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area. Sa parting Batanes naman po at Babuyan Island, bagamat ang Bagyong Inday nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, yung trapo extension po ng hangin nito ay dumadampi pa rin dyan sa Batanes at Babuyan Island. Ito ay mawawala na ng direktang epekto sa mga susunod po na mga araw. Sa area naman po ng Zamboanga Peninsula, sa BARMM, Sargen, the rest po ng Luzon, the rest ng Visayas, asahan natin ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa tinatawag natin habagat o southwest monsoon. Ang epekto po ng habagat ngayon mga kababayan ay mas malakas. Inaasahan na sa 1 linggo hanggang sa 2 linggo ang magiging tuloy-tuloy na epekto nito. So bakit sobrang tagal ang magiging epekto ng habagat kahit wala na nga pong bagyo o nakalabas na ang Typhoon Inday? Ito po yung sinasabi natin kapag ang isang super typhoon na hindi nagkaroon ng direct ng landfall at pinalakas nito ang habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa, matagal humihina ang habagat. Kapag naman sa kanlurang bahagi ay malakas ang epekto ng habagat, kanlurang bahagi ng Mindanao, kanlurang bahagi po ng Visayas at Luzon, ang mga direktang lugar po na maapektuhan ito. Ngayon, balikan natin yung mga apektadong lugar ng habagat dahil ngayon ay nagtaas ang Pag-asa na tinatawag po natin na heavy rainfall warning. So ito po, marami kasi naguguluhan, ano ba yung heavy rainfall warning? Ito po yung dami ng mga pag-uulan na mararanasan sa isang lugar. At uunahin natin, ngayong hapon po ng linggo. Meron po tayong inaasahan dahil po sa habagat na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Ito po yung nasa red warning po, Diyan po sa may area po ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pag sinabi ho natin na 100 to 200 mm na dami ng pag-ulan, yan po yung tansya na ulan na dami na mararanasan o yung buhos po ng ulan sa mga lugar na aking binanggit. At meron din tayong inaasahan ngayong hapon po ng linggo hanggang sa Lunes po ng hapon na 50 to 100 mm na dami po ng pag-ulan. I-take note nyo po yung mga lugar na babanggitin ko.
Diyan po sa may La Union, sa may Pangasinan, Benguet, sa may Tarlac, kasama po ang Pampanga, ang Bulacan, ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, kasama po ang Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, kasama rin po ang Palawan, Oriental Mindoro, ang Romblon, Marinduque, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental. Usually yung mga lugar na binanggit ko, yung mababang lugar, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. At mas madadala sa mga pag-ulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. So, ngayong hapon din po hanggang sa Martes ho ng hapon, medyo mahaba po yung duration nito. Meron po tayong inaasahan na 100 to 200 millimeters na dami ho ng pag-uulan sa may Zambales pa rin, sa may Bataan at Occidental Mindoro. Same scenario pa rin, no? Lunes po ng hapon hanggang sa Martes ng hapon, 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, sa may Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique, at sa may Aklan. Kung mapapansin nyo, halos pare-parehas yung mga lugar na apektado po ng habagat o ng southwest monsoon, yung tinatawag natin na heavy rainfall warning. Ganito po ang mangyayari. Mas matagal po ang magiging epekto ngayon ng habagat o southwest monsoon kumpara dito nga po sa Typhoon Inday, no? Kalalabas lamang, no? Kahapon po ng ating Philippine Area of Responsibility. Lilinawin ko lamang, no? Ang Typhoon Inday po, kaya hindi po ito nagkaroon ng mas malakas na epekto kasi yung sinasabi ng mga kababayan natin, mali yung forecast, Kuya Francis, kasi nga may malakas na bagyo pero hindi naman namin nararamdaman yung epekto nito. Ganito po ang nangyayari. Ang Typhoon Inday po kasi hindi talaga siya dumikot o nagkaroon ng landfall scenario sa ating Philippine landmass. More on nag-stay lamang ito sa Philippine Sea, which is kahit po ang radius niya o lawak ng sirkulasyon ng kanyang hangin ay umaabot po sa 1,700, hindi pa rin sapat yon yung trough extension ng kanyang hangin para magbigay ng mga malalakas na ulan sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. More on mas nag-i-stay yan sa Philippine Sea. Maganda nga ho yung kanon wag na ho tayo magreklamo. Ngayon naman, isusunod po natin ang mga banta ng sama ng panahon na posibleng mabuo o ma-develop sa mga susunod po na mga araw. Titignan natin sa inilabas ho ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential kung may panibagong bagyo habang paparating. So, nilinaw ko sa inyo sa pagitan ho, no, ngayong araw po ng linggo hanggang sa July 15, may panibagong sama ng panahon po na made-develop sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Yun ho ay low chance na category ng low pressure area para ma-develop po bilang tropical depression. At yun po ay lalapit sa pagitan po ng July 16 hanggang sa July 22. So inaasahan natin may isa pang bagyong mabubuo bago po matapos ang buwan po ng July. Pagitan pa rin, no, ng July 16 hanggang sa July 22, lalapit po yan sa may bandang silangang bahagi ho ng Luzon bilang low chance sa category po ng LPA para ma-develop bilang isang bagyo. Ang mangyayari po dito, kapag itong sama ng panahon na ito ay lumapit po, pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, mataas ang tsansa na palakasin ng habagat o ng southwest monsoon etong paparating po na low pressure area. Sa ngayon, hindi pa naman natin may consider bilang malakas na bagyo ang susunod po, no, na madedevelop sa may silangang bahagi ho ng ating bansa hanggat hindi pa lumalabas yung kanyang tinatawag po na area of probability. Tandaan nyo, ang susunod na bagyo na madedevelop ang mabubuo ay tatawagin hong bagyong Yossi at hindi po natin pagbabasihan ang pangalan ng bagyo kung ito yung magiging malakas o magiging super typhoon. Ganito po kasi ang nangyayari mga kababayan para mas maintindihan po natin. Kapag month po talaga ng July, usually yung mga malalakas na bagyo, nagre-record talaga yan. And proven na yan, napatunayan na po ng ilang beses. Tulad na lamang ng Super Typhoon Francisco na lumis din ng direksyon sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. And then tulad sa nangyari sa Super Typhoon Inday, lumis din ang direksyon niya. Pero yung mga mahihinang bagyo, tulad ng bagyong Henry, ito ay nagkaroon ng direktang paglandfall, no, sa ating Philippine landmass o tumawid. Marami kasing pagkakaiba ang isang mahinang bagyo sa malakas ho na bagyo. Ang mahinang bagyo ho kasi, para mas maunawaan ho natin, ito ho ay maraming ulan ang ibinibigay sa ating Philippine Area of Responsibility. Tulad po ng mahinang bagyo, parang habagat din yun. Tuloy-tuloy po ang mga pag-uulan.
Ang isang malakas naman na bagyo na pasok sa pagiging super typhoon category tulad ng Super Typhoon Inday, yan ho ay kakaunti ang ulan na ibinibigay pero sobrang lakas naman ng hangin. Ang hangin nito ay life-threatening po talaga at nakakatakot. Ito po, bibigyan ko kayo ng mga paalala dahil po hindi pa tayo tapos ngayon sa paghahanda. Meron tayong ine-expect pa na 1 hanggang sa 2 bagyo, no? Bago matapos po ang month po ng July. And hopefully kahit 1 bagyo nga po, wag na matuloy yung isa. Ngayon kasing July, 2 hanggang 4. Yung susunod po banta ng bagyong Josie, yan yung magiging pangalan po. Ngayon po, paalala ko, mag-antabi pa rin po kayo sa lagay ng ating panahon kahit wala na po, nakalabas na ang Typhoon Inday. Importante dahil kailangan patuloy nating mamonitor yung mga lugar na apektado ng habagat o ng southwest monsoon, lalo na sa mga susunod po na mga araw. At ipapaalala ko sa inyo, kanlurang bahagi ng Mindanao, kanluran ng Visayas at Luzon, parting kanluran na ang makakaranas po ng mga pag-uulan. Lalo na po sa hapon at sa gabi. Yung pangalawang paalala ko, ngayon pa lamang po lagi ko sinasabi, yung mga low-lying areas, especially po sa Metro Manila, low-lying areas po sa Visayas at Mindanao, lagi po tayong maglinis ng mga basura na nakakalat po kasi yan po ang pinagmumulan o nagiging main cause ng biglaang pagbabaha, lalo na ho kapag meron tayong tuloy-tuloy ng mga pag-uulan. Ngayon kasi more nang mararanasan natin yung occasional rain, so ang ibig sabihin ho nun, yung madalas na pag-uulan, minsan hihinto and then paglipas ng ilang mga oras, uulan na naman po. Yan po dahil nga po sa habagat o mas malakas na habagat o southwest monsoon. Yung isang pang paalala ko, lagi ko po sinasabi, i-ready pa rin natin ang ating mga go bags. Emergency kit, kung sakasakali pong magkaroon ng mga pagbabaha, magkaroon ng mga malalakas na pag-ulan, naka-ready na po. Yung mga importanteng gamit natin, mga dokumento, ilagay pa rin natin sa safe na lugar na hindi po maaabot ng tubig. Importante na yung mga gamit na yan ay nakalagay sa matataas na lugar. At gayon din, mag-stock din tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Dahil nga po yung pinakamatagal na magiging duration ngayon ng habagat o ng southwest monsoon ay aabot po hanggang 2 linggo. Pero hindi naman yan na all the time, no? Buong 2 linggo is makakaranas sa mga pag-uulan. Ganito po ang mangyayari para mas maunawaan natin. Kung hindi matuloy po yung sama ng panahon na manggagaling sa may silangang bahagi ho ng ating bansa, hihina ng hihina po ang habagat o southwest monsoon. Kapag humina ang habagat, magkakaroon po tayo ng tinatawag na monsoon break. Ang monsoon break po ay yung pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat. Kapag nawala ang habagat, babalik naman ang easterlies o yung malinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. And then magkakaroon tayo ng iba't ibang weather system. Kapag ang easterlies ay bumalik, doon na magsisimula ulit ang development ng mga low pressure area sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Lilinawin ko lamang na hindi nakaapekto ang banta ng El Nino kaya hindi naramdaman ang Super Typhoon Inday. Nasa Philippine Sea, nag-stay ang Super Typhoon Inday at hindi yun dahil sa banta ng Super El Nino. Mga kababayan, dito ko po muna tatapusin ang update sa lagay ng ating panahon. Muli, bago tapusin, bibigyan ko po kayo ng Bible verse ngayong araw po ng linggo. Ito po matatagpuan sa John 3:16. Ganito pong sinasabi, gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Muli, maraming salamat. Ito po ang inyong weather forecast, tagapaghatid ng balita sa lagay ng ating panahon, si Kuya Francis. Maraming salamat and happy Lord's Day po sa inyong lahat.